Ang kabanatang ito ay nagsisimula sa ika-79 na palapag, kung saan gabi ng asol na buwan, at si Eileen ay lumilipad sa kalangitan sa kanyang tunay na anyo, habang si Sejun ay nakaupo sa labas ng kanyang bahay, walang takot na pinagmamasdan ito. Hindi siya nag-iisa dahil kasama niya sina Baby Bear at ang mga batang kuneho. Sinabi ni Sejun na napakaganda ni Eileen, at binanggit na ito na ang ika-9 na asol na buwan. Biglang dumating din ang ina ni Baby Bear, at hindi rin siya naapektuhan ng enerhiya ng asol na buwan. Tinanong siya ni Sejun kung ayos lang ba siya, at sinabi niya na salamat sa kapangyarihan ng tagapamahala ng tore, na wala na ang impluwensya ng asol na buwan kaya madali niyang mapanatili ang kanyang katinuan tulad ng iba. Umupo siya sa tabi nila na may dalang bungkus ng laman ng pulang balang at sinabi na kahanga-hanga si Eileen, ngunit inaasahan naman iyon mula sa tagapamahala ng tore. Sinabi ni Sejun na mabuti at ganito ang kinalabasan ng mga bagay, at ngayon kailangan na lang nilang hintayin na makapasok ang enerhiya ng asol na buwan sa mga pananim. Biglang dumating ang mag-asawang magsasakang kuneho na tumatakbo upang ipaalam kay Sejun na ang ilang mga pananim ay nagkulay asol. Isinuot ni Sejun ang kanyang sombrero at sinabi na oras na para anihin ang mga pananim na iyon. Sa bukid, maraming mga asol na cherry tomato kumpara sa mga nakaraang beses. Halos napuno nila ang kariton ng malalaking kuneho, at sinabi ng isa pang kuneho kay Sejun na ang enerhiya ng asol na buwan ay nagpabago rin ng ilang mga mais na malapit ng anihin. Nagulat si Sejun nang marinig iyon, at tumayo mula sa bukid ng mga kamatis, iniisip na oras na para anihin ang mga mais. Gayunpaman, ang nakita niya sa bukid ng mais ay medyo nakakabigo dahil mayroon lamang 2 asol na mais. Nagdesisyon si Sejun na ibigay ang mga iyon kay Eileen dahil hindi pa niya maaaring kainin ang asol na cherry tomato ngayon dahil ang kanyang puso ng dragon ay nasa proseso pa ng pagpapagaling. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Eileen na nagsasabing tapos na siya sa kanyang pagbabantay at sobrang pagod na. Sinabi ni Sejun sa kanya na mahusay ang kanyang trabaho at dapat siyang magpahinga ng maayos. Ibinigay niya sa kanya ang 2 asol na mais ng buwan upang mapanumbalak ang kanyang lakas. Sinabi niya kay Eileen na huwag munang kainin ang asol na cherry tomato dahil maaaring magdulot ito ng labis na stress sa kanyang puso na nagpapagaling pa, kaya mga mais muna ang dapat niyang kainin. Nagpasalamat si Eileen para sa mga mais at sinabi na matutulog na siya. Nagdesisyon si Sejun anihin ang natitirang mga asol na pananim ng biglang, lumingon siya at nakakita ng kumikislap na pulang mais. Aba, heto na ang maganda. Nagulat si Sejun sa pulang kislap at maingat niyang inani ang espesyal na mais. Lumabas ang window ng sistema at sinabi na inani niya ang exploding stamina corn. Sinundan ito ng karaniwang mga mensahe tungkol sa pagtaas ng kasanayan sa trabaho at kasanayan, ngunit ang espesyal na bahagi ay nakamit niya ang tagumpay ng paglikha ng bagong uri sa tore. Ang impormasyon ng window tungkol sa sumasabog na pulang mais. Kapag ininitan, ang mga butil ay sasabog at lalago ng maraming beses sa orihinal nitong laki. Kapag kinain, ang mais na ito ay sumisira ng 30 gramo ng taba mula sa katawan at nagpapataas ng lakas ng 0.5 sa loob ng 10 minuto at maaaring magpatong hanggang 10 beses sa isang oras. Bilang bonus na epekto, ang pagkain ng mais na ito ay nagpapaganda ng buhok. Ito ay isang C-grade crop na may 70 araw na shelf life. Sinabi ng sistema kay Sejun na walang sinuman ang pinapayagang magtanim ng exploding stamina corn nang wala ang kanyang pahintulot. Naabot niya ang tagumpay ng paglikha ng 3 bagong uri sa tore at kumalat ang mga chismis tungkol sa kanya sa Food Supplies Association. Nagulat si Sejun nang mabasa niya ang lahat ng ito, lalo na ang bahagi tungkol sa pagpapakapal ng buhok ng mais. Napaluhod siya, nagpapasalamat sa tore dahil ito ay isang bagay na matagal na niyang hinihintay. Lumapit si Baby Bear at tinanong si Sejun kung ano ang ginagawa niya. Itinaas ni Sejun ang kanyang sombrero at tinanong siya kung ano ang masasabi niya sa kanyang buhok. Nagbigay si Baby Bear ng tapat na sagot at sinabi na hindi ito maganda. Nagalit si Sejun. Sinabi ni Sejun na kailangan nilang palawakin agad ang mga bukirin. Sinabi niya na simula bukas, dapat lahat ay mag-focus sa pag-aalaga ng bagong uri ng pananim. Muli, nagbigay ng tapat na komento si Baby Bear, sinasabing huwag na siyang kumilos ng masyadong nakakahiya dahil lalo siyang hindi cool tingnan.
Hindi nakinig si Sejun at kumuha ng ilang butil mula sa mais bilang mga binhi. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa paglalarawan ng sumasabog na mais na parang popcorn. Iniisip niya kung paano ito kakainin at nagpasya siyang tanungin si Flame tungkol dito. Nang makarating siya sa kusina, tinanong niya si Flame kung ano ang opinyon niya sa exploding stamina corn na hawak niya. Nagulat siya nang makita na ang puno ng mansanas ay lumaki na, ngunit nananatiling pareho ang anyo ng espiritu nito. Masayang sinabi ni Flame kay Sejun na lumaki siya dahil sa pagsipsip ng enerhiya ng asul na buwan, at dahil doon, nagkaroon siya ng 3 bagong kakayahan. Masaya si Sejun nang marinig iyon at tinanong siya kung ano ang mga iyon. Ang una ay ang Flame of Protection, at nagpa siya si Flame na ipakita kay Sejun kung paano ito gumagana. Lumikha siya ng asul na apoy at ipinadala ito kay Sejun. Habang natatakpan ni Sejun ng apoy, sinabi ng sistema na ang Flame of Protection ay pumasok sa kanyang katawan, at sa loob ng 3 oras, paprotektahan siya nito mula sa panganib. Hinawakan ni Sejun ang asul na apoy at natuklasan niyang hindi ito mainit, at sinabi ni Flame na paprotektahan siya nito. Nagpasalamat si Sejun kay Flame at sinabi na napaka-maaasahan niya, na ikinasaya ni Flame. Pagkatapos, bumalik si Sejun sa pangunahing paksa at tinanong si Flame kung kaya niyang initin ang exploding stamina corn para sa kanya. Sinabi niya kay Flame ang tungkol sa bagong uri ng pananim at sinabi na hindi niya alam kung paano ito kakainin. May mga ideya si Flame kung paano ito lutuin at sinabi kay Sejun na para kainin ito, kailangan itong initin ng hindi tinatanggal ang mga dahon. Sinunod ni Sejun ang kanyang mga tagubilin at binalot ng maigi ang mais sa mga dahon nito at itinali ng mahigpit sa dulo. Sinabi ni Flame kay Sejun na hawakan ito ng maigi dahil papadalhan niya ito ng apoy. Sinabi rin niya kay Sejun na hindi siya masusugatan dahil pinuprotektahan siya ng Flame of Protection. Binugahan ni Flame ng apoy ang mais, at biglang sumabog ito at lumaki ng maraming beses. Nagulat si Sejun nang lumaki ang mais na parang kalabasa sa kanyang mga kamay, at sinabi ni Flame na buksan ng kaunti ang dulo. Nang buksan ni Sejun ang dulo, natuklasan niyang naging popcorn nga ito tulad ng inaasahan niya. Agad na tinawag ni Sejun si Baby Bear at sinabing kumuha ng asin, at isinaboy ito sa popcorn bago kumuha ng dakot para kainin. Bagamat kulang pa ito ng mantikilya, nasiyahan si Sejun sa maalat at malutong na lasa ng popcorn, gayon din si Baby Bear at ang mga kuneho. Hinimas ni Sejun ang balahibo ni Baby Bear, sinasabing mas maganda ito, at sinabi ni Baby Bear na ang buhok ni Sejun ay mukhang mas maganda rin. Si Sejun ay hindi naniniwala sa kanya at tinanong kung sino ang nagturo sa kanya na magsinungaling ng ganoon. Bigla na lang, nakarinig siya ng nakakatakot na ungol mula sa labas ng yungib na nagpapatakot sa kanya. At nahulog niya ang popcorn sa lupa. Lumingon si Sejun at nagtanong kung ano ang nangyayari dahil dapat ay napatulog na ni Alien ang lahat ng mga halimaw. Bigla, dumating din ang inang oso sa yungib at sinabi kay Sejun na dapat siyang lumabas ng yungib kaagad. Lumabas si Sejun, at sa kanyang lubos na pagkasindek, ang mga corrupted ants ay muling dumating sa kanyang bukid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sila mga branch scouts. Sa pagkakataong ito, may dala silang mga mas versatile na species na espesyalista bilang mga sundalo. Mayroon silang sundalong bulaklak na may lasong usok, at ang mga sundalong bulaklak na malagkit sa hanay nila. At ang hukbo ay napakalaki tulad ng dati. Natatakot si Sejun na labanan sila, ngunit sina Baby Bear at ang kanyang ina ay naghanda para sa labanan. Napabuntong hininga si Sejun, iniisip na makakapahinga sila pagkatapos sunugin ang kagubatan ng mga corrupted ants. Ngunit lumitaw sila sa pinaka-troubling oras. Sinabi niya na sa ngayon, kailangan nilang harapin ang mga ito, at hiniling na kumuha ng sandata ang lahat. Ngunit hindi rin dumating ang mga ants nang walang paghahanda. Pinaputok ng mga sundalong bulaklak na malagkit ang kanilang malagkit na bagay patungo sa grupo ni Sejun. Pinapatay ang mga tear torches ng may mahusay na katumpakan. Ang kamay ni Sejun ay natakpan din ng malagkit na slime. At nawalan sila ng lahat ng apoy na dala nila. Biglang nakita ni Sejun ang isang lila na usok na papalapit sa kanya. At sinipa siya ng itim na kuneho palayo sa usok. Sinabihan siyang huwag itong lalanghapan anumang mangyari. Tinanong ni Sejun kung ano ang mali sa usok,
at sinabi ng itim na kuneho na ito ay lason. Natatakot si Sejun, ngunit patuloy na nagbubuga ng lason ang mga sundalong bulaklak na may lasong usok. Sawang-sawa na si Sejun sa mga bagong uri ng halimaw na ito. Ngunit masyado pang maaga para sa kanya na mawala ng pag-asa, dahil biglang lumitaw ang tunay na panganib. Sinabi ni Baby Bear kay Sejun na tumingin sa unahan. Dahil may isang corrupt na ant na napakalaki na ang mga paa nito ay mas malaki pa sa malalaking branch scouts. Napakalaki nito na ang mga normal na corrupted ants ay tila mga maliliit na sanga lang. At sinabi ng system window kay Sejun na ito ay isang corrupted ant na sumipsip ng kapangyarihan ng asul na buwan, na nagpalaki sa kanya bilang isang higanteng titan. Natatakot si Sejun sa nakitang iyon, at nagrereklamo siya na walang nagsabi sa kanya na maaaring sumipsip din ang mga corrupted ants ng enerhiya ng asul na buwan. Pati si Mama Bear ay iniisip na masyadong mahirap harapin ang higanteng puno na halimaw, at alam na rin iyon ni Sejun. Nawala na ang kanyang pag-asa na manalo sa laban na ito, at iniisip kung ito na ba ang kanyang katapusan. Iniisip niya na sinubukan niyang todo, at nakarating siya ng malayo. Ngunit sa huli, hindi na ito mahalaga. Bigla na lang, narinig niya ang isang di pamilyar na boses na tinatawag siya. Lumingon si Sejun upang makita kung sino ito. At sinabi ng boses na tutulungan siya nito. Sa kanyang sorpresa, ito ay ang itim na dragon na estatwa na ibinigay sa kanya ni Aileen na dumating sa labanan upang tulungan si Sejun. Hindi makapaniwala si Sejun na may sariling kalooban ng dragon na estatwa. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng estatwa na siya ay si Anton Fritoni, ang ama ni Aileen. Nagulat ang lahat ng marinig iyon, lalo na si Sejun, na hindi makapaniwala na ang estatwa ay naging ama ni Aileen. Iyon na ang katapusan ng video. Ang video na ito ay nagdala ng maraming sorpresa sa amin, kasama ang mga bagong pananim at mga kalaban. Habang umaasa ako na ang pulang mais ay magiging isang uri ng sandatang pananim. Lumabas na ito ay popcorn na may mga kapangyarihan ng isang shampoo. Ngayon, ang natitira na lang ay makita kung paano makakatulong ang ama ni Aileen.